Gago ka. Wala kang pakialam dito. Umalis ka na rito. Liu Yong, nakalimutan mo na ba kung paano mo nakuha ang peklat mo? Sabay-sabay na mga bro. Kuya King Feng, kailan ka pa naging ganito kagaling? Gusto mo bang matuto? Oo, gusto ko. Mag-aral kang tumahimik, bata. Sa susunod, huwag kang magsalita ng basta-basta. Tara na. Isusuka ko. Kung hindi lang kayo marami, Hindi ako matatakot. Batang lalaki. Hindi mo ba alam ang mga patakaran sa pamilihan ng Antigo? anong patakaran? Kahit peke ang tinitinda nila, hindi mo dapat ihayag ng harapan. Sinisira mo ang kabuhayan nila. Siyempre, aabutin ka ng gulo. Haha. Matandang ito. Batang lalaki. Napansin ko, kakaiba ang iyong balangkas. Isang bihirang talento sa pagsasanay. Ito ay 1,000 taong nagniningas na perlas. Ngayon, ibebenta ko ito sa iyo sa murang halaga. Test. Estapador ka lang. Paalam. Hoy, hindi ka makakaalis. Ang 973 piso na nasa iyo, ilabas mo lahat para sa akin. Paano mo nalaman na mayroon akong ganito karaming pera? Tapos na ang transaksyon. Kumpleto na ang palitan. Matanda. Sa wakas, makakabalik na ang matanda sa langit. Ha 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 ha. Hindi ito panaginip. Mutya? Hi. Ginoo? Ginoo! Ginoo! Gising na po kayo! Hoy, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Nagkaroon na ba ako ng golden eyes? Antigong palayok ng Zhoushan? Gawa noong dinastiyang Shang, nahukay sa libingan ng Zhoushan sa South China Sea. Napakabihira. Isa lang ito sa kasalukuyan. Paano mo nalaman? Ako kasi. Mahilig mag-aral ng Antigo. Biro lang yan. Ito ay napakahalaga sa aming pamilya Su. Napakahirap na proseso bago namin nakuha ito. Ang Su family? Ang pamilyang Su na dalubhasa sa pagtatasa ng Antigo? Tama. Ako si Suleling. Mahilig din akong mag-aral ng Antigo. Ay, ang swerte naman! Makilala ka ngayon! Binibining Su ay isang malaking karangalan. Binibining Su ay isang malaking karangalan. Tingnan nyo. Halina tumingin. Pulseras at bracelet. Hayop ka. Ikaw na naman. Hindi ka ba talaga natatakot mamatay? Ngayon, ako ay narito para tumulong sa negosyo mo. Tumulong sa negosyo ko? Mukhang gusto mo ng away. Hoy, hindi ba si Binibining Su ito? Kaibigan ko siya. Pakiusap. Rumespeto ka. Kung hindi siya makikialam dito, edi syempre magalang ako sa kanya. Hoy, Ito, magkano ito? maganda ang panlasa mo. Kung gusto mo ito, 5,000. Ano? Ang mahal naman. Sa tingin ko, hindi aabot sa 5 piso. Ay, Binibining Su. Anong sinasabi mo? Anong sinasabi mo? Anong sinasabi mo? Hoy! Hoy, Miss Su. Ano bang sinasabi mo? Ay, ako ang bibili. Buti na lang at naintindihan mo. Bayad. Meron ka bang 5,000? Pahiram muna. Sigurado ka bang bibilhin mo to? Magtiwala ka sa akin. Magta-transfer ako. Sige. Kahit piso, hindi pwedeng kulangin. 5,000 piso. Natanggap na. Sige, bumalik ka ulit, Miss Su. Ano ba? Bakit ang tanga-tanga mo? Ay mangilibong piso para sa isang sira-sirang silver coin. Miss Su, pakitingnan mong mabuti. Ito ay isang silver coin mula sa panahon ng Spring and Autumn at Warring States para sa paggawad ng parangal. Miss Su, pwedeng magbigay ka ng presyo? Hindi bababa sa 1,000,000. Miss Su, makakahanap ka ba ng buyer? Walang problema to. Ako na ang bahala. Kumusta? Sino ang mas magaling? Ako o Yung? Walang kwentang boyfriend mo? Siyempre, si Young Master Yu ang mas magaling. Narinig ko. Na nag-propose sa'yo yung lalaking yon noong nakaraang araw. Huwag kang maniwala sa mga chismis. Hindi ko pakakasalan yang walang kwentang yan. Yan ang tama. Ye Qingfeng, anong ginagawa mo rito? Kung hindi ako pumunta, paano ko malalaman ang magandang bagay ng magkasintahan?
Ngayong nakita mo na, sasabihin ko na ang totoo. Ako at si Young Master Yu, magkasama na matagal na. Walang hiya. Sa mga nakaraang taon, Hindi ba ako mabuti sa'yo? Mabuti sa akin? Sabihin mo nga paano ka naging mabuti sa akin. ang pagkain, inumin, damit, at gamit mo, alin ang hindi galing sa pera ko. Maging ang upa, ako ang nagbabayad. Talagang salamat na lang sa'yo. Kahit isang mamahaling bag, hindi mo kayang bilhin. Nakakapagsalita ka pa. Iba si Young Master Yu. Hindi lang mayaman at may kapangyarihan. Mas magaling pa siya sa'yo. Ha 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 ha. Walang kwentang babae. Ituring na lang nating ang kabataan ko ay kinain ng aso. Umarap ka sa babae ko? Gusto mo bang mamatay? Tumahimik ka! Wala kang karapatang magsalita dito. Gago! May problema ka ngayon. Si Young Master Yu ay ang tagapagmana ng Yushan Group. Hindi mo siya kayang kalabanin. Mag-sorry ka. Paano kung hindi? Kung hindi ka mag-sorry, gagawin kong hindi ka na mabubuhay dito sa lungsod. Gusto kong makita kung kaya mo nga. Anong pag-ibig? Diyos ko, bakit mo ako ginaganito? Hindi lang ba ako nakakakita sa loob ng mga bagay? Pinalakas pa ang dynamic vision ko? Oy, Kuya Chingfeng, may magandang balita ako. May nakahanap ng buyer para sa silver coin na yon. Gusto niyang bilhin ng 2 milyong piso. ano? 2 million? Oo, nasaan ka ba ngayon? Pupunta ako dyan. Aray, ang heartbreak ay bahagi ng paglaki sa buhay. Kailangang maranasan yan. Huwag kang masyadong malungkot. Ang galing-galing magsalita. Mukhang marami kang karanasan ah. Kabaligtaran. Hindi pa ako nagkarelasyon. Hindi ka pa nagkarelasyon? Oy! Nandito pala si Miss Su. Liu Yong, wala ka bang hiya? Bakit mo ako sinusundan? Inimbita kita kumain. Ayaw mo. Kasama mo itong lalaking ito. Nagiinom dito ng mag-isa. Magpaliwanag ka nga. Close ba tayo? Kailangan ko bang magpaliwanag sa'yo? Ngayon, gusto mo man o hindi, sasama ka. Samahan nyo. Tigilan nyo. Gago ka. Wala kang pakialam dito. Umalis ka na rito. Liu Yong, nakalimutan mo na ba kung paano mo nakuha ang peklat mo? Paano mo nalaman ang tungkol sa peklat? Kayo ay tauhan ni Mr. Kiausi? Sabihin ko sa'yo, ako ay matalik na kaibigan ni Mr. Kiausi. Hindi ko siya nakilala. Ipagpaumanhin ninyo ako. Parang hangin lang ako. Palayain ninyo ako. Oo, pwede kitang palayain. Mag-sorry ka kay Miss Su. Miss Su, ako ang may kasalanan. Sinisiguro ko, hindi na ako muling gagambalain ka. Sige, umalis ka na. Huwag mo na akong makita ulit. Sisi, Kilala mo si Mr. Kiausi? Hindi ko siya kilala. Si Kiausi ay isang tao sa probinsya na may malaking impluensya. Mas mabuti na wag mo siyang guluhin. Mr. Ye, ito ay 2 milyong piso. Tatanggapin ko ang silver coin na ito. Magandang pakikipagtulungan. Paalam, Mr. Ye, Miss Su. Hoy, boss, magkano itong larawan? Walang halaga itong larawan. Mr. Ye, kung gusto mo, ibibigay ko na lang ito sa'yo. Ay, paano pwedeng mangyari iyon? Bibilhin ko ito ng 100,000 piso. Bibilhin ko na yan sa 100,000. Ginong Ye, hindi ka nagbibiro? Nakita ko na yung larawan na yan. 5,000 lang ang halaga nito. Max na. Ay, seryoso ako. Isipin mo na lang na nagkakaibigan tayo. Kung ganito ka naman kalaki ang magiging pasasalamat mo, di ibebenta ko na sa'yo ang larawan na ito. Deal. Ano sa tingin mo? Magkano kaya ang mabebenta nitong larawan? Hindi ko masasabi ang eksaktong presyo, pero sigurado akong tunay ito. Di ibigay na lang natin kay Leling. Sa akin? Oo, para mabayaran ko yung 5,000 na utang ko sa'yo. Hindi pwede, hindi ko tatanggapin yan. Kung talagang hindi ka mapalagay, di magtrabaho ka na lang sa kumpanya para tulungan ako. Sa kumpanya ninyo? Ha? Ay, ako kasi ay isang mahinang klase lang na galing sa probinsya. Baka hindi ko kayanin. Huwag kang mahiya. Kuya Chingfeng, sa kakayahan mo, sa kahit anong kumpanya, magagamit mo ng husto ang iyong talino. Sige, papayag na ako. Ayos? Wow, may pera na. Wow. Bukod sa X-ray vision at enhanced dynamic vision, baka mayroon pang ibang kakayahan na hindi pa nagagamit? Dumay Kera?
Bata, Tandaan, mag-practice ka araw-araw ha. hindi naman. Pinipilit pa talaga akong mag-practice. Wow, ang galing naman nito. Ang ganda. Ay, talagang maganda sa malaking kumpanya. Tang-tang-tang! Mula ngayon, ito na ang iyong opisina. Satisfied ka ba? Wow, satisfied. Sobrang satisfied. Ha 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 ha. Ito po ay ang tito ko. Mayroon siyang ilang dekadang karanasan sa pag-a-appraise ng antigo. Kumusta po, Tito? Tito, ito po ang sinasabi ko sa inyo. Isang tingin lang. Ay nakilala na agad si Ye Qingfeng ng Zhoushan Gutao. Ay, sobra naman ang papuri. Sa hinaharap sana ay matuto pa ako mula sa inyo, Tito. Matuto ay hindi naman. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw siguro ang may-ari nitong painting, di ba? Oo po. Tito, pagkatapos nyo pong makita, ano po ang masasabi ninyo? Halika, umupo tayo at pag-usapan. Ito nga ay isang lumang painting, pero ito hindi gawa ng kilalang pintor, kaya nga hindi ito gaanong mahalaga. Pero may isang bagay na hindi ko maintindihan. Ang painting na ito ay may 3 layer. 3 layer. 3 patong. Oo, at bawat patong ay dekalidad na papel na swan. Sayang talaga. Hoy, hoy! Anong ginagawa mo? Malaman mo mamaya. Baka ito na ang... Larawan sa loob ng larawan. tunay na obra ni Tang Bohu. Gaya nga ng inaasahan ko. Hala, may isa apang patong dito. Upang matiyak na ang tunay na obra ay hindi masira sa digmaan, kaya itinago ang larawan sa loob ng isa pang larawan. Kung makikita ito ng karapat-dapat, ibibigay ang larawang ito. Sana'y pahalagahan. Ngayon, kung hindi ito natuklasan ni Ching Feng, ang tunay na obra ni Tang Bohu na ito nais muling lumitaw sa mundo. Hindi ko alam kung kailan pa ito mangyayari. Tama po ang sinabi ninyo, Tiyo. Lalo akong humahanga kay Kuya King Feng. Kung gayon, Ate Leling, kung gusto mo ito, ang larawang ito, ibibigay ko sa iyo. Hoy, sabi ko hindi ko ito maaaring tanggapin. At saka, ang larawang ito ay walang katumbas na halaga. Lalo kung hindi ito dapat tanggapin. Binata, sa tingin ko, dapat nating sundin ang nais ng mga ninuno. Sige, kung mabenta ang larawang ito, ang presyo, hati tayo. Ayaw ko. Sa iyo muna ilagay ang pera kapag nabenta, para bang investment ko. Hindi ko inaasahan. Lalong gumagaling na ang pamangkin ko sa pag-i-invest. Haha. Ay, oo nga pala. Ang Jade Convention sa Yunqui Town na-advance na sa bukas. Kailangan nating maghanda. Ha? Bakit bigla na lang na-advance? Ayon sa balita, may isang mayaman na ipon ang kanyang mga kalakal sa ibang bansa. Gusto niyang makonvert agad sa pera, kaya napilitan ang mga organizer ng convention na baguhin ang petsa. Pero ito rin ang magandang pagkakataon para sa mga mahilig sa jade na makakuha ng mura. Hoy, Kuya King Feng, samahan mo ako. Baguhan pa lang ako sa Jade at Jadeite, kaya mainam na makapag-aral. May panganib dito. Ang mga pako na ito, tiyak na sinadya ng isang tao na ilagay dito. Anong gagawin natin? Siguro, umuwi muna tayo. Huwag na lang sumali sa convention. Narating na natin ito. Kung uuwi tayo ngayon, tiyak na maraming pagkakataon ang makakalitaan. Anong gagawin natin? Napakadelikado naman ito. Ayos lang. Nandito ako. Huwag kang matakot. Gusto kong malaman kung sino ang nag-ambush sa daang ito. Atake! May pag-asa pa. Sino ka? Kanina, may nakita akong may balak na saktan ka, kaya iniligtas kita. Kiao Denke. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Kiao Denke, si Kiao Laosi pala. Git. Sino-sino ba sila? Bakit nila gusto kang saktan? Sa ngayon, hindi ko pa masigurado ang kanilang pagkakakilanlan. Pero, Ang sinumang maglakas loob na gumalaw sa akin, si Kiao Denke, ay tiyak na wawasakin ko hanggang sa wala silang matirhan. kung gayon, dahil wala namang nangyari sa iyo, Kiao Dage, aalis na muna ako.
Tatlo. Qingfeng Gege. Okay ka lang ba? Okay lang ako. Hindi ba ito si Gining Su? Hindi ko inaasahan na makikita kita dito sa gitna ng ilang. Na makikita kita. Talagang may pagkakataon tayo. Ngayong nagkita na tayo, pakiusap, Xiao Xie. Bigyan mo kami ng pagkakataon. Huwag mo kaming pahirapan. Ngayong nagkita na tayo, ako'y nakikiusap. Ginoong Kiao, magbigay ng konting awa. Huwag ninyo kaming pahirapan. Ha 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 ha. Ako si Kiao Denke. Hindi kailanman gagawa ng masama sa mga taong may utang na loob ako. Tol, magkita na lang tayo sa susunod. Kung makikilala mo si Kiao Denke, maaari itong maging malaking tulong para sa iyo. Dahil ang taong ito sa probinsya ay may malaking impluensya. Masasabing parang hari na kayang magpabago ng sitwasyon. Itong si Kiao Denke, ganoon ba talaga siya kagaling? Hindi lang magaling, ang kanyang karanasan ay parang alamat na. Balita ko noong bata siya, pastol lang ng baka. Nakagawa na ng lahat ng uri ng mabibigat na trabaho. Pagkatapos, nagkontrata siya sa isang construction site. Pagkatapos ng ilang dekada, naging dambuhalang negosyante na siya sa real estate. Sa buong probinsya, kapag nabanggit ang pangalan ni Kiao Denke, lahat ay nagbibigay galang. Kaya pala noong nakaraan, nang mabanggit si Ginoong Kiao, si Liu Yong ay agad na nagbago ang ugali. Pero ang taong ito si Kiao Denke ay mapanganib din. Sana ay magingat ka, Kuya King Feng. Huwag kang mag-alala, alam ko ang dapat gawin. Tara na. Ginoo, nabigo ang operasyon. Mga walang silbi, mga bunganga, kahit anong paraan ang gawin, siguraduhin hindi ninyo sila papaalisin sa Yunqui Town. Lalo na yung batang lalaking may apelidong Ye. Huwag kayong mag-alala, Ginoong Yu. Ye, King Feng. Umarang ka sa plano ko. Tol, pagsasamahin natin ang lumang at bagong utang mo? Tingnan mo. Ang mga taong ito na pumupunta rito, ang dahilan kung bakit sila narito ay ang pinakaakit sa kanila, ang materyales mula sa lumang mina. Ano yung materyales mula sa lumang mina? Ito yung mga materyales na diretso galing sa pinagmulan. Mataas ang tsansa na may makuhang jade. Kaya marami ang nagkakahalaga ng milyon-milyon. Hindi ito larong kayang pasukin ng ordinaryong tao. Ikaw ba? Gusto mo lang bumili ng maliit na bagay? Ang layunin natin sa pagpunta rito ay para makatsamba ng mura. Kailangan maging praktikal tayo. Ano sa tingin mo, ang batong ito? Okay ba? Karaniwan lang ang itsura nito. Mga nasa 100k pataas. At baka mamaya, ordinaryong bato lang pala ang mabili mo. Yung jade na emerald, magkano kaya ang presyo? Yung magagandang klase, mga nasa 10 hanggang 100 milyon. Magkano ang batong ito? 499 nici piso, sir. Si, Ito ang bibilhin ko. Si po, sir. Oy. Sigurado ka bang bibilhin mo ang batong ito? Maniwala ka sa akin, ang batong ito, siguradong may magandang laman. Sige, hindi naman mahal. Kung gusto mong bilhin, bilhin mo na. siya. Mang Ye, sinong nag-utos sa'yo na pumasok dito? Dito pumupunta ang mga mayayaman. Ikaw na isang dukhang hamak? Anong pakialam mo rito? Bakit saan-saan ka naroroon? Anong pakialam mo kung papasok ako o hindi? Ay naku, ang tigas naman ng mukha mo. Haha, payo ko sa'yo, lumayas ka na ng kusa. Kung hindi, papaluin ka ng mga tauhan ko. Sino ka ba para mag-utos? Akala mo sino ka? Pag sinabihan akong umalis, aalis agad ako? Ye Qingfeng, huwag kang magpakatigas ang ulo. Ang pagtitipong ito sa Jade ay inorganisa ng Jade Mountain Group. Ang utos ni Young Master Yu, hindi mo ba susundin? Tama na, Shuer. Sayang lang ang oras sa pakikipag-usap sa kanya. Mga tauhan, palayasin niyo siya. Sandali. Young Master Yu, hindi ba makakasama sa imahe ng Jade Mountain Group kung ganyan ka ka-authoritarian? Ikaw pala ang young miss ng Su family. Sa pagkakataong ito, Personal na usapin ito namin ni Ye Qingfeng. Sana wag kang makialam, Miss Su. Siya ay empleyado ng aming kumpanya at higit sa lahat, kaibigan ko. Ang usaping ito, talagang pakikialaman ko. Hindi ko to palalampasin. Hoy, ikaw! Gets ko na. Yung lalaking to, nakikisipsip pala sa pamilya Su. Umaasa sa babae. Palamunin lang. Maging maingat kayo sa mga sinasabi ninyo. Aray, nagalit si Miss Su. Kaya ngayon, dahil kay Miss Su, hayaan na kita ngayon. Umalis na tayo. Qingfeng, ha? Ayos ka lang ba? okay lang. Ayoko lang talagang makita yung GNN na yon.
Young Master Yu? Ganon na lang ba? Hayaan mo yung gago. Ang dali mo naman siyang pinatawad. Ano pa bang magagawa? Hindi naman tayo pwedeng harapang kalabanin ng pamilya Su. Akala ko talaga matapang si Young Master Yu. Takot ka rin pala sa babaeng Su na yon. Ikaw, anong sinasabi mo? Sa teritoryo ng Yunqui Town, walang may lakas ng loob na bastusin ako, si Yu Wuke. Huwag kang mag-alala, Schwer. May mga tao na akong nagbabantay sa kanya ng palihim. Kapag dumating na ang tamang panahon, ako na mismo ang kikilos. Alam ko namang si Young Master Yu ang pinakamagaling. Dagdagan pa ang mga tao. Bantayan ng mabuti yung tao. Ito ang pangunahing bato sa aming exhibit. Ang pinakamahalaga, nagkakahalaga ito ng 12 million. Pwede itong bilhin ng kumpanya. Ang batong ito. Sigurado ka ba? Sabi ng lahat, may problema raw ito. Bakit mo pa pinapabili? Magtiwala ka ulit sa akin. Kukunin ko ang batong ito. Si po, ma'am. Sino ba tong tangang to? Miss Su, ang batong ito, napakamahal nito. Ikaw, dahil lang sa salita ng isang hampas lupang, to, bibilhin mo? Kapag walang laman yan pag pinutol, huwag kang magsisisi. Hoy! Bakit ba laging nandyan ka? Kung bibilhin namin o hindi, ano bang pakialam mo? Sige, kung sa tingin mo may laman ang batong ito, handa ka bang putulin ito ngayon din? Taya tayo ng 5 million bawat isa. Bilang pusta. Hala, 5 million? Napakaliit naman yan. 50 million. Ano game? Ano game? 50 million. 50 million. Ako, si Yu Wuke? Hindi ako takot sa iyo. Wow, Ito ay Ice-type jade na may matingkad na berdeng kulay. King Feng. Ice-type jade na may matingkad na berdeng kulay nga. Malaki ang napala natin. Hoy, Yu Xiao. Lumabas na ang resulta. Tuparin mo na ang usapan sa pusta. Ye, Qingfeng, hinihingi mo pa kay Yu Xiao ang 50 milyon. Baliw ka ba? Kanina pa, si Yu Xiao ay hindi ka pinalayas sa venue. Pinagbigyan ka na niya. Ano ibig mong sabihin? Gusto bang mandaya ni Yu Xiao? Nakatingin sa atin ang lahat. Oo, tanggapin mo ang pagkatalo. Kung ayaw mong matalo, huwag kang sumali. Hindi ba't ito ay nakakahiya para sa Yushan Group? Tama na. Sino ang nagsabing mandaraya ako? Si Yu Wuke ay mandaraya? Yu Xiao, Tumahimik ka. Wala kang karapatang magsalita dito. Daw, Gino, asikasuhin mo ito. Ibigay sa angkan ng Ye ang 50 milyon. opo Gino. Angkan ng Ye. Swerteng swerte ka ngayon. Magkikita pa tayo. Anong nangyari sa anak na babae ng pamilyang Su? Napakagandang biyaya. Nasa kamay nila. Nasasayang lang. Huwag mong kalimutan, natalo pa ako ng 50 milyon kay Ye Qingfeng, yang batang yon. Kung may sisihin, siya lang ang may kasalanan. Dapat hindi siya sumama kay Ye Qingfeng. Ito, Paano? Natatakot kayo? hindi kami natatakot. Para sa binata, Kahit saan ka mag-utos, handa kaming sumunod. Basta gawin ninyo ng maayos, hindi kayo pababayaan ng binata. naiintindihan? Ngayong pagkakataon, siguradong hindi natin sila papaalisin sa resort na ito. Mabuti. Tandaan ninyo, sa pagkakataong ito, kailangang gawing malinis at walang bakas. Opo, Kuya Qingfeng, tama nga ang kutob ko sa'yo. Ikaw ang aking Diyos. Ay naku, hindi naman ganun kagrabe yun, di ba? Nauuso lang talaga ang pag-usisa ko. Paano mo ba nalaman na may jade sa loob ng batong yon? Ah, baka. Siguro telepatiya. ewan. Hoy, bata! Ibigay mo ang jade at hahayaan namin kayong mabuhay. Sabay-sabay na mga bro. Marunong ka ng payun palm. Kuya Qingfeng, marunong ka pala ng martial arts. Aminin mo, sino ang nag-utos sa inyo? Si Yu Wuke ang nag-utos sa amin. Nakasalubong kami ng tunay na eksperto ngayon. Aminin namin, talo kami. Kayo, sino ba kayo? Kami ang ika-10 henerasyon ng Payun Palm. Kung ibibigay nyo lang ang sikreto ng Paiyun Palm, baka pag-isipan kong palayain kayo. Ayaw nyo?
Di wala akong choice. Ipapadala ko na kayo sa huling hantungan. Sandali, young master, kahabagan. Payo ko sa inyo, umalis na kayo agad. Kapag nakita ko pa ang mga mukha nyo, gagamitin ko ulit ang Payun Palm sa inyo. Hoy, itong Payun Palm, ganun ba kagaling? Isang salita lang, takbo na sila agad. Gusto mo bang makita ulit? Pwede kitang bigyan ng live demo. Kuya King Feng, kailan ka pa naging ganito kagaling? Gusto mo bang matuto? Oo, gusto ko. Pagbalik natin, tuturuan kita. Delikado dito, huwag tayong magtagal. Umalis na tayo agad. Ginoo, may masama. Anong nangyari? Bakit ka ganyang nagmamadali? Ginoo, ang misyon natin ngayon ay nabigo ulit. Ano? Hindi ba't lahat ng ipinadala ay mga bihasang mandirigma? Pero si Ye Ching Feng ay isang nakatagong bihasa. Sa isang galaw lang, tinalo niya ang lahat sa amin. At saka, ano? Sabihin mo na. sa ilalim ng pagtatanong ni Ye King Feng, isinumbong ka rin nila sa kanya. Mga walang kwenta! Isang grupo ng mga walang kwenta! Ginoong Yu, ano na ang gagawin natin? Baka naman si Ye King Feng ay. Anong kinakatakot mo? Sa kanya lang na si Ye King Feng. Sa ngayon, hindi pa siya makakagalaw sa akin. Gusto mo bang magpadala pa ng ibang tao? Huli na? Malamang ngayon, umalis na siya sa Yunkui Town. Ye Ching Feng, mukhang noong una, minaliit kita. Ngayon, matagumpay mo na akong ginagalit. Ito ay isang jadeite, young ice type, at pure, young green pa, at ang laki pa ng piraso. Sa pagkakataong ito, ang kumpanya ay talagang napakalaki ang kita. Tito, sa pagkakataong ito, salamat talaga kay Kuya Ye Ching Feng. Siya ang nagpumilit na bilhin ito. Ay, ito naman. Trabaho ko lang naman yon. Pero kailangan ko pa ring magpasalamat sa tiwala mo sa akin. Ha! Binata, ang aking si Leling ay talagang hindi nagkamali sa'yo para kang may x-ray vision. Sa pagkakataong ito, malaking ambag ang ginawa ninyo sa kumpanya. Tiyak na gagantimpalaan kayo ng kumpanya ng promosyon at pagtaas ng sahod. Huwag na yung promosyon at pagtaas ng sahod. Trabaho lang namin yon. Oo nga. Ako, sa kasalukuyan kong trabaho, ay lubos na nasiyahan na. Tito, yung bato na pinili ni Kuya Ching Feng, naibiyak na ba? May magandang laman ba? Iyon nga ang sasabihin ko. Ang bato ay may laman na pure yung green glass type. Yun ay isang bihirang top quality na klase. Talaga? Magkano ang halaga? Sa aking pagtataya, walang problema sa 7 milyong piso. Maaari kang makabili ng 1 o 2 mansion sa mga pangunahing lungsod. Kuya Ching Feng, ang galing-galing mo naman. Mag-usap na lang kayo. Ako muna. May aasikasuhin ako. CJ, Tito. Naku, sabihin mo nga, bigla kang kumita ng napakaraming pera. Ano ang balak mong gawin? Ang perang kinita ko ay perang kinita mo rin. Ikaw, sa akin, ay may puhunan eh. Kung gayon, hatiin natin. 20 million sa'yo. Ay, hindi ko kailangan ng pera mo. Sa negosyo, kailangang sumunod sa mga patakaran ng negosyo. Pera mo yan. Kailangang ibigay sa'yo. Boss, base sa investigasyon ko, yung batang si Ye Ching Feng, hindi naman talaga kilala si Ye. Wala ka bang magawa? Naglakas loob kang imbestigahan siya nang walang pahintulot. Dati, ang yabang-yabang mo. Pero ngayon, parang alalay ka sa isang batang hamak. Nais ko lang na ipagtanggol ka. Hindi kita masisisi ngayon. Huwag kang magpasiya ng mag-isa sa susunod. May iba ka pa bang sasabihin? Boss, balita ko, si Ginoong Kiao, ay nasugatan nitong mga nakaraang araw. Dapat ba nating dalawin siya? Para mapalapit tayo sa kanya. Kaya, Ipagpapatuloy mo pa ba ang pag-i-invest? syempre naman, ang investment ko sa'yo ay napaka-promising. Ayokong mag-withdraw. Hindi ka ba natatakot na malugi ng todo? Hindi ako natatakot. Naniniwala ako sa'yo. At saka, kahit talagang malugi man ako, hindi ako matatakot. Sige, kung ganoon ka naniniwala sa akin, hindi kita pabibiguin. Naam. Oy, Ginoong Ye, balita ko, si Ginoong Kiao nitong mga araw ay nasugatan. Dapat ba tayong pumunta para dumalaw? Mabuti nga, may kailangan akong kausapin kay Ginoong Kiao. Sige. Talagang pupunta ka?
Ngayong pagkakataon, si Liu Yong tiyak na may masamang balak. Huwag kang mag-alala, hindi niya ako mapapahamak. Anong pakay ninyo? Walang makakapasok kung walang utos si Boss Kiao. Bulag ka ba? Ito si matalik na kaibigan ni Boss Kiao, Ginoong Ye. Kaya mo bang pag-initan? Paano ko nalaman? Ang aming boss ay may matalik na kaibigang Ye? Liu Yong, kumuha ka lang ng kung sino, tapos ipagpapanggap mo na kaibigan ng aming boss at pipilitin pang pumasok? Sawa ka na ba sa buhay? Anong ingay-ingay diyan? Boss, Boss Kiao, Anong problema? itong si Liu Yong, ayaw talagang tumigil. Gusto pa nitong Ye na pumasok. Pinapalayas ko na siya. Boss Kiao, ito yung nagsabi na matalik mong kaibigan kaya. Ye King Feng. Hoy pare, anong ginagawa mo dito? Hindi ba't dumalaw ako sa'yo? Akala ko ba hindi ako papayagang pumasok? Ayaw pa rin akong papasukin. Ito si Ginoong Ye, ang aking tagapagligtas. Bumati ka at humingi ng tawad. Paumanhin, Ginoong Ye. Huwag na. Hindi naman niya alam. Tandaan mo ang mukhang ito. Mula ngayon, ang kanyang mga usapin ay usapin ko na rin ni Kiao Denke. Tandaan mo ang mukhang ito. Ang problema niya, problema ko na rin. Si Joe Denke. Oo. Liu Yong. Sino ang nagpapanggap na tropa ko? Hey, hindi! Nagbibiro lang ako. Wala namang problema. Pwede ka nang umalis. Sige, Mr. Ye. Ginoong Kiao si. Aalis na muna ako. Diyan. Ipagpauna mo, parang Ye. Nitong mga nakaraang araw, laging nasa isip ko. Sino kaya talaga ang gustong muling magtangka sa akin? Pare, may nakita ka bang kahit anong bakas sa inyo? Wala ba? Kuya Kiao, nagkaroon po ba kayo ng alitan sa ibang tao noon? Baka may na-offend kayo? Haha. Marami na akong na-offend na tao. Ako si Kiao Si. Ang dami. Pero yung may lakas ng loob na, maghanda ng bitag, at ambusin ako sa liwanag ng araw. Wala talaga akong maisip kung sino ang may ganitong kapal ng mukha. Kaibigan Ye, nung una kitang makita, alam ko ng isa kang cultivator, pero hindi ko alam kung anong cultivation technique ang pinag-aaralan mo. Sa totoo lang, naglalaro-laro lang ako. Walang kwenta. Kung gayon, magsasabi ako ng diretso. Kaibigan Ye, ang cultivation mo ay ang tunay na tiyangang Schwamen technique. Ang ordinaryong tao ay hindi makakaabot sa antas mo. Tiyangang Schwamen ay isang napakataas na teknik. Nawala na ito ng maraming taon. Pero ngayon, nakikita ko ito sa iyo. Napakabihira talaga. Tiyangang Schwamen. Ano yon? Kaibigan Ye, talagang hindi mo alam? Sa totoo lang, hindi ko sinasadyang nakuha itong teknik. Tungkol naman sa spiritual energy sa katawan ko, nag-practice lang ako ng basta-basta. Kung tatanungin mo kung anong school, talagang hindi ko alam. Ang kakaiba naman nito, ang kapangyarihan ng tiyangang Schwamen ay hindi kayang pag-aralan ng ordinaryong tao. Kung wala kang kakayahan ng isang chosen one, at pipilitin mong pag-aralan ang teknik na ito, talagang mababaliw ka. Boss, dinala ni Tigre ang mga tao. Naghahanap ng kamatayan. Hoy, bata ka, ang tapang mo ah. Talagang naglakas loob kang pumunta. Ano ang kailangan ni Kiao Lausi sa akin? Kung may sasabihin ka, diretsuhin mo. Tatanungin kita. Noon sa bundok, sino ang mga humarang sa akin? Sino talaga? Kaya nga, ang usapang ito ngayon, hindi pa ito matatapos, di ba? Mula ng araw na inabangan ninyo ako, ang bagay na ito ay hindi na talaga matatapos. Maliban na lang kung ang mga tao ninyo ay mawala ng lahat. Kung hindi, wala akong palalampasin. Sige, kaya ngayon, tayo ang maglalagay ng punto. Kuya Kiao, ako na ang bahala. Ikaw? Rodye, ingat. Huwag kang mag-alala. Mga kasama ninyo, pwede kayong sabay-sabay. At sino ka naman? Ang yabang mo ah. Ye King Feng. Isang walang kwentang tao. Sugurin ninyo. Opo. Payunjang? Ngayon mo lang nalaman, huli na. Ngayon pa lang, ipapadala na kita sa kabilang buhay. Rodye, tigilan mo. Sabihin mo. Sino ang utak sa likod nito? Papatayin na kita ngayon. Sabi ko, ang Yushan Group, si Wookie ang nagutos. Siya nga pala, siya nga. Ilabas siya. Ginoong Kiao! Kaawaan mo ako! Kaibigang Ye,
Hindi ko inaasahan na ang iyong payunjang ay napakagaling pala. Haha, ako si Kiao ay lubos na humahanga. Kuya Kiao, ako ay wala lang nag-aral lang ng kaunting basics. Kung makakatagpo ng tunay na eksperto, baka ay parang maliit na salamangkero sa harap ng malaki. Kaibigang Kiao, masyado kang mapagpakumbaba. Nakilala ko na ang ilang mga eksperto. Sa iyong kakayahan, kaibigang Kiao, kung ikukumpara sa kanila, ay halos pareho. Kung ganoon, Kuya Kiao, may kilala ka pang mga eksperto? Oo, may kilala akong ilan. Kung ikaw, kaibigang Kiao, ay interesado, maaari kitang i-arrange para magkita. Kung gayon, ako ay narito para magpasalamat sa iyo, Kuya Kiao. Pero ayaw ko na gamitin mo ang ganitong paraan para magkaroon ng pangalan. Kuya Kiao, kung may sasabihin ka, diretsuhin mo na lang. Sa mundong ito, maraming tao ang may isang uri ng tingin na palaging nakatuon sa'yo. Baka dati, hindi mo napapansin ang panganib ng tinging iyon. Pero ngayon, ibubulgar ko na ito. Baka magbigay ito sa'yo ng kaunting liwanag. Naalala mo pa ba yung araw na yon sa lambak na ambush tayo? Yung pangyayaring iyon? Kuya Kiao, may napansin ka bang problema? Ngayon, sigurado na ako. Lahat ng plano ni Yubuke ay nakatuon sa'yo. Tolye. Pero, nakasalubong nila ang isang ekspertong tulad mo. Sa abot ng kanilang kakayahan, wala silang paraan upang makipagkumpetensya sa'yo. Sa sinabi mong yan, Kuya Kiao, bigla kong naunawaan. Hindi ko inakala na si Yu Wuke ay ganito kasama ang ugali. Tolye, tingnan mo. Lahat ng bagay dito ayos na ang lahat. Tara, dalhin kita ng kuya mo para maglibang. Hoy, hindi ba't si Ginoong Ye ito? Nagkita ulit tayo. Hoy, tingnan mo lang kung ano gusto mo. Sabihin mo sa akin kung alin ang gusto mo. Oy, Kaibigang Ye, oo. Hindi ko inaasahan. Ikaw rin pala ay mahilig sa mga bronze. hindi lang ako mahilig, kundi lubos na nahuhumaling sa mga ganitong bagay. Sobrang nahuhumaling. Kapag nakakita ako, ay hindi na ako makagalaw. Boss, magkano ito? Ginoong Ye, medyo kakaiba ka talaga. Hindi mo man lang tiningnan nang mabuti agad kang nagtanong ng presyo. Ah, ako? Hindi na kailangang tingnan ng mabuti. Sabihin mo na lang kung magkano ang bentahan. Ay nako, matagal na tayong magkaibigan. Ikaw na ang magbigay ng halaga. Siya. 10 milyon. 10 milyon. Kaibigang Ye, hindi ka nagbibiro, di ba? Biglaan mong binigyan ng napakataas na presyo. Oo, Maaari kong tiyakin na ang bagay na ito ay nagkakahalaga ng ganoong presyo. Ginoong Ye. Baka naman, pag-isipan mo muli. Bilang matagal nang magkaibigan, hindi kita pababayaan na malugi. Huwag kang mag-alala. Ako naman ay hindi malulugi. Pakibalot mo na ito ngayon. Ipapadala ko ang pera sa iyo. Sina, talagang hindi ko maintindihan. Bumibili ka ng isang bagay. Paano ka napakadaling magdesisyon? Sa ilang salita lang, ay binili mo na ito. Ang bagay na binili ko ay isang magandang bagay talaga. Tiyak na mayaman ang pamilya mo. Kung hindi nagbibiro ka lang. Ah? Huwawending, nagawa noong Shang Dynasty. Mahigit 2,000 taon na ang nakalipas. Isa itong kayamanan. Hoy ma, King Feng, may ipapa-blind date sa'yo bukas. Si Tiangge ang nag-ayos. Ma, ilang beses ko na bang sinabi sa'yo, gusto ko munang mag-focus sa career ko. Ayoko pang mag-asawa. Huwag mo na akong guluhin. Anong ibig sabihin ng mag-focus sa career? Hindi mo ba narinig yung mag-asawa muna bago magtagumpay? Sabi ko, hindi ako pupunta. Dua. Ikaw na lang ang pumunta kung gusto mo. Ayos, hindi ka na nakinig sa nanay mo. Sige na. Huwag ka nang umiyak. Pupunta na ako. Okay na ba? Ayon. Yan ang mabuting anak ko. Maganda naman yung babae. Oy, Brother Ye, may isang bihasang cultivator na pupunta sa provincial capital bukas. Mag-organize ako ng salo-salo. Magpalitan kayo ng karanasan. Walang problema. Brother Kiao, anong oras bukas? 7 PM bukas ng gabi. Okay ba? Sige, siguradong pupunta ako. May bahay ka ba? Wala pa sa ngayon. Nangungupahan lang ako. May kotse ka ba? Wala rin. Malapit lang sa opisina yung tinutuluyan ko. Kaya, hindi na kailangan ng kotse. Kumusta naman ang kita mo? Hindi gaanong stable ito. Minsan mataas, minsan mababa, minsan maraba. Wala kang bahay, wala kang kotse, wala kang ipon.
Anong pakay mo sa pag-aasawa? Sayang lang ang oras ko. Kailangan bang may bahay at kotse bago makipagkilala para mag-asawa? Walang kotse, walang bahay. Sino ang babaeng magpapakasal sa'yo? Ang bahay at kotse, darating din yan balang araw. Pwede tayong magsikap ng magkasama. Kung ganoon, handa ka bang maghanda ng malaking bigay kaya? Makinig ka! Hindi ko hahayaan na gumastos ang mga magulang ko para lang makapag-asawa ako. Ewu, sino ang magpapakasal sa isang dukha? Huwag mong aapihin si Ching Feng Gege. Sino ang may ganitong kapal ng mukha? Binibining Su. Tanong lang, magkano ang sinasahod mo sa isang buwan? Huwag mong aapihin si Ching Feng Gege. Bago ka humanap ng lalaki, tingnan mo muna ang sarili mong kalagayan. Kuya King Feng, alis na tayo. Buti na lang at tinulungan mo ako kanina. Kung hindi, hindi ko talaga alam kung paano ako lalabas sa sitwasyon. Walang anuman, Ching Feng. Ang mga babaeng ganyan, dapat bigyan ng leksyon. Ah, oo nga pala. Tingnan mo nga ito. Saan mo nakuha ito? Binili ko kahapon sa antique market. Ito ay Shang Huo Wending. Ang ganitong klaseng bronze artifact, bihira na itong makita ngayon. Magkano kaya ang halaga nito? Kahit papaano, 100 milyon. Kung ibebenta ko ito, hindi ba't yayaman ako nito? mas mabuti kung hindi mo ito ibenta. Napakahalagang bagay nito. Kung ibebenta mo ito, sayang naman. Bakit hindi mo ipaupa sa kumpanya namin para sa exhibit? Ipaupa sa inyo? Oo, 8 milyon kada taon ng renta, 5 taon ang kontrata. Kung gusto mo naman, sige, sundin natin ang gusto mo. Ay, Suleleng, Liu Zihao, anong ginagawa mo rito? Dito sa opisina namin. Liu Zihao, anong ginagawa mo rito? Kompanya ko to eh. kompanya mo? Kayang-kaya kong bilhin yan sa isang salita ko lang. Ganyan ba kalakas ang loob mo? Binibigyan kita ng huling deadline. Kung ayaw mo pa ring sumang-ayon, Subukan mo. May boyfriend na ako. Kalimutan mo na yan? may boyfriend na? sino? Ako yon. Umarap ka sa akin, Liu Zihao, para agawan ako ng babae? May kakayahan ka ba? Pinapayuhan kita? Huwag mo nang guluhin ang babae ko. Kung hindi, papanagutin kita. Ang yabang mo ah. Ano ba ang trabaho mo? Sasabihin ko sa'yo, empleyado lang ako sa kumpanya. Isang empleyado. Isang maliit na empleyado. Ang tapang mong kausapin ako ng ganyan. Sugod. Kuya, ako si Liu Zihao, ang panganay na anak ng pamilyang Liu. Ako ang panganay na anak ng pamilyang Liu. Ako si Liu. Ako. Kuya, mali ako. Hindi na ako mang-aasar kay Ginang Suleleng. Umalis ka na. Huwag mo na akong makita ulit. Buti na lang at nandyan ka. Kung hindi, wala na ako. Kanina, tinulungan mo ako. Ngayon, ako naman ang tutulong sa iyo. Pero si Liu ang inaway mo. Malakas ang koneksyon niya. Ano ngayon kung Liu o woman iyan? Basta inaapi ka, hindi pwede. Kuya King Feng, mahalaga ba ako sa iyo? Meron ba? Ay naku, meron naman. Bakit ayaw mong aminin? Siguro meron. Sa totoo lang, mahalaga ka rin sa akin. Hoy, nasan ka na? Sir Kiao, pasensya na talaga. Kanina, may konting bagay na naantala ako. Pasensya na sa paghihintay ninyong lahat. Kaibigang Ye, ngayong nandito ka na, huwag ka nang mahiya, maupo ka na. Kaibigang Lin, ito ang sinasabi ko kanina, ang batang may talino, isa rin siyang mabuting kaibigan ko. Siya si Ye Ching Feng. Ganyan ang tunay na batang henyo. Nakakabilib. Ngayon, ako ang nahuli. Yumuyuko ako para humingi ng paumanhin. Sana, huwag kayong magalit. Yung pagkahuli mo, yuko lang ang katapat? Huwag mo nang pahirapan ang kaibigan kong si Ye, isa rin siyang dalubhasa. Bakit hindi kayo magpalitan ng kuro? Bakit? Mag-usap-usap kayo. Anong panahon na? Kahit sino na lang ba ay pwedeng maging dalubhasa? Hoy, sobra na yan. Kung gayon, ano ba ang kaya ng batang binibining ito? At bakit ganyan kang mangmaliit? Wala man lang respeto. Anong karapatan mo para humingi ng respeto sa akin? Sabihin ko sa'yo, sa paningin ko, basura ka lang. Inimbita ako ng kaibigan ko dito ngayon.
Sana bigyan mo ng konting respeto ang kaibigan ko. Huwag kang masyadong agresibo. Bakit ko dapat igalang ang kaibigan mo? Ginoong Kiao, hindi ako welcome dito ngayon. Mauna na ako. Brodye, kung aalis ka ngayon ng ganito, ang kabilang panig ay lalo pang magmamaliit sa'yo. Kung may gustong umalis, huwag mo nang pigilan. Para hindi na siya nakakainis pa. Ayaw ko sanang makipagtalo sa babae. Pero wag mong abusuhin ang kabaitan. Wala ka namang silbi. Sige, ikaw na ang kumilos. Salamat sa pagpapatawad. Saan po ba kayo galing? Napakagaling ninyo sa palad. Wala kang karapatang malaman kung sino ako. Pasensya na sa asta ng estudyante ko kanina. Nagkamali siya sa inyo. Ako po ay humihingi ng paumanhin. Sana'y patawarin ninyo ang buhay ng aking estudyante. Dahil babae siya, hindi ko na siya pagtutuunan ng pansin. Hangal na estudyante, humingi ka ng paumanhin sa binata. Salamat sa pagpapatawad sa buhay ko. Sige, sige. Dahil narito na kayong lahat ngayon, ito ay pagkilala ninyo sa akin bilang si Kiao. Halika, umupo na kayo. Tama ang sinabi ni Ginoong Kiaosi. Bunso, dahil galing ka sa sektang immortal, tiyak na maraming paraan ng pagsasanay ang inyong sekta. Pero, hindi ko alam kung maaari mo ba akong tulungan na buksan ang aking mga meridian. Kung gayon, kung mabubuksan ang iyong mga meridian, may isa akong kondisyon. Hindi ko alam kung magkano ang gusto mo, kuya. Gusto ko talaga ang diretsahan mong paraan ng pakikipag-usap, Kuya Lin. Ang presyo? Hayaan na lang nating si Kuya Kiao ang magdesisyon. Alam ko na noong huli, 20 milyon ang singil ni Bunsoye sa pagbubukas ng meridian ng iba. Ngayon, magkakaibigan na tayong lahat. 10 milyon. Ano sa tingin mo sa presyong ito? Deal? Si, Ang bilis magdesisyon. Pero, Kuya Lin, marami kang problema sa katawan. Kung gusto mong lubusang mabuksan ang iyong mga meridian, kailangan mong sabihin sa akin kung ano talaga ang sining panlaban ng inyong sekta. Sifu, hindi natin pwedeng sabihin ang sining panlaban ng ating sekta sa isang dayuhan. Guro, ang sining ng kamao ng aming pamayanan, hindi pwedeng sabihin sa isang dayuhan. Pero sa kaibigan nating ito mula sa pamayan ng immortal, ayos lang. Ang aming sining ng kamao ay ang tuibay. Naipaliwanag ko na sa iyo ang aming sining ng kamao, umaasa ako na maaari mong ituro sa akin. Naisulat ko na. Sa isipan ko ang sining ng kamao ninyo, lahat-lahat, maaari kong ipakita dito mismo. Napakakomplikado ng sining ng kamao ng aming pamayanan. Talaga bang naalala mo agad? Paano mo nga ba nagawa iyon? Dahil sa likas mong hindi maayos na mga meridian, kaya hindi ka umuusad. Kung gayon, pakisuyo, tulungan mo ako. Brother Lin, ang iyong mga meridian ay nabuksan ko na. Mula ngayon, makakamit mo na ang tunay na kapangyarihan. Bra Black! Salamat, Brother Ye. Mula ngayon, ako si Lin ay maglilingkod sa iyo ng buong puso, gagawin ko ang lahat. Ikaw lang ang bahala sa iyong mga estudyante. Nagkamali ang aking anak na babae. Tanay, patawarin mo siya. Mabuti naman at alam mong nagkamali ka. May isa pa akong kahilingan, pero hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin. Sabihin mo lang. Gusto ko ring mapataas ang aking kakayahan sa pagsasanay. Pwede mo bang buksan ang aking mga meridian? Hindi pa yan agad-agad. Hintayin mong umabot ka sa Hua Jin layer. Hahaha. Sa pagkikita natin ngayon, hindi na sayang ang pagpunta ko rito. hahaha. Nakakatuwang makita kayong dalawang nagkakasundo. Ako si Kiao, talagang masaya ako. Ha. Mga mabuting kaibigan. Gabi na ngayon. Ako si Lin. Una na akong aalis. Brother Len, Paalam. Ate Leling, hindi ba't kasama mo pa sino ang uminom ng ganyan karami? Mag-isa lang ako. Lasing ka na, ihahatid na kita pa uwi. Tara na, tara. Ayoko. Gusto kitang makausap. Bukas na lang pag sober ka na. Usap tayo. Ayoko talagang umuwi. Kuya Ching Feng,
Mula nang makilala kita, naramdaman kong ako ang pinakamaswerte na babae sa buong mundo. Sa totoo lang, maswerte ka talaga. Dahil mabait kang babae. Hindi ko talaga maisip kung sakaling iwan mo ako balang araw. Ano ang gagawin ko? Huwag kang matakot. Kahit anong mangyari. Hindi kita iiwan. Tutuparin mo ang sinabi mo? Siyempre naman. Kailan pa ako nagsinungaling sa'yo? Ang sarap sa pakiramdam. Gising ka na. Kagabi, nalasing ka. Dito sa bahay nakatulog. Wala akong ginawa sa'yo ha. Tingnan mo itsura mo. Anong kinakabahan ka? Ayoko lang na magkamali ka ng akala. Hay naku, nak, saan ka ba nagpunta kagabi? Bakit hindi ka umuwi? Kagabi, nasa bahay ako ng kaibigan. Kumain ng hapunan. Late na kasi. Araw-araw, wala kang ginawa kundi magloko. Natuto ka pang hindi umuwi. Tay, tanda ko na. Bigyan mo naman ako ng sariling espasyo. Kahapon pa sinasabi sa'yo, Mayroon tayong. napaka-importanteng event ngayon. Maraming tanyag na eksperto mula sa lungsod ang dadalo. Mag-ayos ka na at pumunta ka rito. Sige na. Alam ko na. Hoy, anong nangyari? May event lang kasi ngayon. Pinipilit ako ng tatay ko na sumama. Sa totoo lang, gusto niya lang hanapan ako ng boyfriend para sa kanyang mga negosyo. Maganda naman yun ah. Sumama ka na. Gusto mo talagang pumunta ako? Samahan mo ako sa event na ito. Magpanggap ng boyfriend ko. Ha? Talagang ayaw ko sa binatang iyon. Kaya nga ikaw ang sinabihan kong sumama. Para mapigilan na rin si Papa sa paghahanap ng boyfriend para sa akin. Magpanggap akong boyfriend mo? Pwede naman. Pero, natatakot lang ako baka ikahiya mo ako. Kahit na mga kilalang tao sa probinsya ang pupunta bukas, para sa akin, ang mga nasa circle na iyon ay pare-pareho lang. Sa totoo lang, naiisip ko na mas dakila ka pa kaysa sa kanila. Wala akong pakialam kung ikahiya mo ako o hindi. Basta, samahan mo lang ako. Anong klaseng event ba ito ngayon? Sabihin mo ng konti. Proyekto lang ito sa pag-develop ng Jade. Yung nasa opisina, yung pinagalitan mo si Liu Zihao, naalala mo ba? Ako si Liu Zihao, ang panganay ng pamilyang Liu. Pupunta rin ba siya? Oo. At ang pamilyang Liu ang pangunahing kalaban namin. Gusto ni Papa na mag-collaborate sa pamilyang Liu, kaya pinagtataguyod niya ang relasyon namin ni Liu Zihao. Ganun pala. Kung muling gagawa siya ng masama sa iyo, wawasakin ko siya sa harapan mismo. Sino sabi mo siya? Boyfriend ko siya, si Ye Qingfeng. Ano ulit sinabi mo? Sino siya? Boyfriend ko siya. Ikaw? Tito, wag na po kayong manakit. Magsisimula na ang party. Hayop ka. Sabihin mo sa akin ang totoo. Kagabi, ikaw ba at ang anak ko, magkasama kayong natulog? Magkasama kami kagabi, pero walang nangyari. Ano pa bang gusto mong mangyari? Oo. At ngayon pa lang, sasabihin ko sa'yo, kahit anong mangyari, kaming dalawa, hindi maghihiwalay. Ikaw? Gusto mo ba akong patayin? Ang mukha ng aming pamilyang Su, napahiya mo ng todo. Senyales ng pagdurugo sa utak. Sandali, Tito. Ano pa? May iba ka pang sasabihin? Tito, sa tingin ko dapat magpatingin muna kayo sa ospital. May konting problema po kasi sa katawan ninyo. Kung hindi agad maagapan. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano dito. Mabuti naman ang pakiramdam ko. Dahil ba hindi ako pumapayag na magkasama kayo? Sinusumpa mo ako? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano dito. Mabuti naman ang pakiramdam ko. Ha? Pagdating sa kalusugan, hindi ako magsasalita ng walang basehan. Pagkatapos ng aktibidad, saka ko kayo pagbabayarin. Oy, Kuya Qingfeng, totoo ba ang sinabi mo kanina? syempre totoo. Kanina ko lang inobserbahan ang katawan ni Tito at may nakita akong senyales ng brain hemorrhage. Kung hindi ito maagapan, baka... Kaya mo bang iligtas ang tatay ko? Ngayon, kailangan hintayin muna na magkaroon siya ng atake. Saka tayo mag-iisip ng paraan. Bakit kailangan pang hintayin na magkasakit ang tatay ko? Hindi ba't huli na ang lahat noon? Ngayon, hindi ako pinaniniwalaan ni Tito. Kung pipilitin siyang gamutin, baka lalo lang siyang ma-stress at masama iyon. Sigurado ka ba? Huwag kang mag-alala. Siguradong ako ang makakapagpagaling kay Tito. Pumunta na tayo doon. Sakto, maaari nating obserbahan ang kalagayan ni Tito. Mesu. Sandali. Ikaw talaga? Bakit ba saan ka man pumunta, may kasama kang walang kwenta? Hindi ka ba nahihiya? Yuwuke,
Pinapayuhan kitang magsalita ng maayos. Hindi pa tapos ang pagkakautang natin. Ito bay, nagbabanta ka ba sa akin? Naku, natatakot ako. Ikaw, huwag kang magyabang ng maaga. Alam kong magaling ka. Halika, suntukin mo ako dito. Dito, suntukin mo ako. Halika. Ginoong Yu, bakit ka pa mag-aaksaya ng galit sa isang walang kwenta? Nakakahiya sa iyong estado. Tama, si Xueer. Ikaw lang ay. Isang maliit na bata na kumakain ng pagkain. Yu Wuke, huwag kang masyadong magmalabi. Ginang Su, galit na pala. Tara na. Huwag mo nang pansinin ang mga ito. Oy, Ginoong Liu, nandito ka na pala. Anong nangyari? Wala lang, ayoko lang sa mga ye. Gusto ko lang silang turuan ng leksyon. Parang bulaklak na nakatanim sa dumi ng baka. Ginoong Liu, hindi mo alam? Ang totoo, ang anak na babae ng pamilyang Su. Ay wala talagang boyfriend. Ang mga Ay pananggalang. Maaari ba tayong mag-usap ng pribado? Xiao Liu. Sa pagkakaalam ko, ang layunin ng pamilya Su sa pagdalo sa handaan na ito ay para lamang maghanap ng mayamang binata para kay Ling Su. Sa ganitong paraan lamang sila magkakaroon ng boses sa paggawa ng jade. Magpatuloy ka. Alam na iyon ng lahat. Ang pamilya Liu ang nangunguna sa 4 na dakilang angkan. Sa palagay ko, si Zheng Xiaosu matagal nang gustong makipag-ugnayan sa inyo. Kung sa pagkakataong ito ang pamilya Liu ang unang magpakita ng kabutihan sa pamilya Su sa kondisyon ng paggawa ng jade, naniniwala ako tiyak na papayag si Zheng Xiaosu sa kasalang ito. Pagdating ng panahon, ang panganay na anak na babae ng pamilya Su ay syempre mapapasakamay na ni Xiao Liu. Magandang ideya. Talagang matalino at matapang si Xiao Yu. Kung ikumpara kay Ginoong Liu, malayo pa rin ako. Pero ang batang iyon na si Qing Fengye, tiyak na makakagulo. Isang bihasa iyon. Ayokong makipag-away sa kanya. Huwag kayong mag-alala, Ginoong Liu. Sa pagkakataong ito, marami akong tinipon na bihasa para lamang patayin ang batang iyon na si Qing Fengye. Kung magtatagumpay tayo, handang magbayad si Zihao Liu ng 20 milyon. Ay, sobrang bait naman ni Ginoong Liu. Huwag kayong mag-alala. Sa pagkakataong ito, tiyak na malinis ang gagawin ko. Tulong. Nawalan ng malay si Ginoong Su? Tatay! Tatay! Wala ng oras. Kailangan siyang iligtas kaagad. Ching Feng, tulungan mo ang tatay ko. Pakiusap. Huwag muna kayong magpanik. Tulungan muna nating mapigil ang pagdurugo ni Tito. Tigil! May lisensya ka bang magpagamot, boy? Marunong ka ba? Eksakto, paano nyo basta-basta maipapasa ang isang pasyente sa kanya? Ito ay lubos na kawalan ng pananagutan sa sarili ninyong pamilya. Kayo ba marunong magpagamot? Siyempre, hindi. Kung hindi, manahimik kayo. Kung maantala lang tayo ng 1 segundo ngayon, baka mawala na ang pinakamainam na pagkakataon para gamutin siya. Kaya nyo bang panagutan ang responsibilidad na iyan? Kailangan kong makuha ang pahintulot mo ngayon dahil ito ay tungkol sa usapin ng buhay at kamatayan. Ching Feng, naniniwala ako sa iyo. Gawin mo ang dapat mong gawin. Kahit anong mangyari, ipinapangako kong hindi kita pananagutan. Tai, gising ka na. Anong nangyari? Nahimatay ka. Si Ye Ching Feng, ang sumagip sa'yo. Kung hindi niya ako kinainis, hindi sana ako mahihimatay. Ayos lang, ayos lang. Ginoong Su, mabuti naman kung ayos ka na. Huwag mong hayaang sirain ng iba ang kalusugan mo. Sino po ito? Ginoong Su. Ipakikilala ko po siya sa inyo. Siya ang pinuno ng 4 na pangunahing pamilya sa probinsya. Ang panganay na anak ng pamilyang Liu. Si Liu Zihao. Ginoong Liu. Ang galing talaga ng itsura ni Ginoong Liu. Sobra naman po ang papuri ninyo, Ginoong Su. Kung makakahanap lang sana ang anak kong si Leling ng boyfriend na tulad ni Ginoong Liu, napakaganda sana. Ang isang babaeng kasinggaling ni Binibining Su, tiyak na makakahanap ng magandang mapapangasawa. Hoy, Ginoong Su, may mungkahi ako. Ang mga pamilyang Su at Liu ay talagang magkatapat ang estado. Paano kung magkaugnay ang inyong dalawang pamilya? Hindi ba't mas magiging mabuti? Ganoon din ang naisip ko. Tai, Tumahimik ka. Nais kong ipakasal ang aking anak na babae kay Ginoong Liu. Ano sa palagay mo?
Ginoong Liu. Kung magkakasal nga ang aming dalawang pamilya, sasabihin ko sa aking ama na ibibigay ang karapatan sa pagpapaunlad ng proyektong ito. Napakaganda. Ako ang magpapasiya sa kasal ninyong dalawa. Tatay, hindi ako sang-ayon. At saka, may boyfriend na ako. Ako si Binibining Su. Sabi mo, maghahanap ka ng magpapanggap na boyfriend. Dapat may pangalan at mukha, di ba? Anong klasing tao yan? Basura ang hanap? Ikaw, anong asong gala ka? May karapatan ka bang magsalita dito? Binibining Su, sabihin mo nga ng malinaw, sino ang tinatawag mong asong gala? Alam ng sino mang tinutukoy ko. Ikaw? Ginoong Yu. Isa ka lang nagbebenta ng bato. Mas mabuti pang bumalik ka na lang at magbenta ng bato. Nukat, Kahit nagbebenta ako ng bato, mas mahusay pa rin ako kaysa sayo. Walang kwenta. Mukhang handa kang kay Binibining Su magtuloy ng pagpapanggap hanggang kailan. pagpapanggap, sabihin ko sa'yo, tunay kaming magkasintahan. Karapat-dapat ka ba sa aking anak na babae? Karapat-dapat ka ba sa anak kong babae? At ikaw, bakit mo kailangang makipag-isa sa walang kwentang ito? Matindi ang pagtutol ko sa inyong dalawa. At Say, sino ba ang gusto kong makasama? Hindi mo ba kayang igalang ang opinyon ko? malaki ka na ba? Malakas na ang pakpak? Hindi mo na ako pinakikinggan? Mula nang ako'y bata, alin bang bagay ang hindi ko sinunod sa inyo? Kahit anong plano ninyo, nagreklamo ba ako? Ang mga plano ko ay laging ang pinakamabuti. Tinanong mo ba kung ano ang gusto ko? Alam mo ba kung masaya ako o hindi? Alam mo ba? Ah, Ginoong Su. Kung ganon, dahil may nobyo na ang iyong anak na babae, huwag na lang nating ituloy ang usapin ng pag-iisang dugo. Oo, siya nga pala ang karapatan sa pagpapaunlad ng proyekto. Ginoong Liu, pag-usapan pa natin ng maayos. Sa tingin ko, hindi na kailangan. Ako ang magpapasya sa kasal ninyong dalawa. Kahit mamatay ako ngayon, hindi ako papayag. Gusto mo ba akong patayin sa galit? Ikaw at itong batang mahirap na ito. Ano bang maganda dito? Tama siya. Isa siyang palakan na gustong kumain ng gansa. Huwag ka nang makialam dito. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Umalis ka na ngayon din. Kung hindi, Papahirapan kita ng husto. Hahaha, isang walang kwenta. Nangahas ka pang manakot sa akin, si Yu Wuke. Talaga akala mo talaga importante ka. noon minaliit ko ang kakayahan mo. Kaya nakalamang ka. Ngayon, hindi ka na makakaalis sa bulwagang ito. Tigilan ang mga salita. Mga kapatid, sabay-sabay tayo. Mga walang silbing basura, umalis na kayo. Bilis-bilisan mo. Ipatawag mo ang lahat ng tao. Umarot sa mga kapatid ko. Mukhang hindi ako, si Kiao Denke, ay iginagalang. Ay, hindi ba't ito si Boss Kiao Xie ng probinsya? Ano ang nangyari at nag-abala sa inyo? May nangapi sa mabuting kapatid ko. Gusto kong makita. Sino ang may ganitong kapal ng mukha? Ito yung batang walang alam sa mundo. Ininsulto niya sina Ginoong Liu at Ginoong Yu. Kawalang galang nangahas kang magsalita ng ganyan sa kapatid ko. Siya ay Ang kapal ng mukha mo. Huwag kang magsalita ng ganyan sa kapatid ko. paano? Ang ibig sabihin ni Ginoong Kiaosi ay ipagtatanggol ang mga ye ngayong araw. Kiao Laosi, payo ko sa'yo, umalis ka na. Kung hindi, babalikan kita. Kung gayon, ngayong araw. Subukan natin. Alam mo ba ang kapalit ng paglabag sa aming mga pamilyang Liu at Yu? Ano ang kapalit? Isang hamak na mga pamilyang Liu at Yu ay wala sa aking mga mata. Sa totoo lang, sabihin ko sa'yo. Maraming mga dalubhasa ang hinanap ko ngayon. Nasa labas mismo ng bulwagang ito. Kung may isip ka, huwag kang makialam. Gusto kong makita kung sino-sino ang mga dalubhasang hinanap mo. Pasok na kayo, agad. Ayaw mo ng mabuting pakikitungo. Gusto mo ng away. Mga tauhan. Ginoo, ang ating mga tao ay natalo nila. Ano ang nangyari? Ang mga hamak na tauhan mong ipinadala ay napakahina pala. Ilang saglit lang, tumakbo na ng nagkakandakuba. Ano? Yu Wuke, noon sa Libis, ikaw ba ang nag-ambush? Huwag kang magbintang ng walang basehan. Kiao Laosi. Ayaw mong aminin, no?
Sabihin mo, Bilis, sabihin mo. Sige, sasabihin ko. Noon, si Young Master Yu ang nag-utos sa amin na harangin sila sa daan. Yung mga papunta sana sa Jade Convention. Pero nakasalubong namin si Ye Qingfeng, isang dalubhasa. Pagkatapos naming matalo, inutusan ulit kami ni Young Master Yu na nakawin ang Jade na binili nila. Pero bigo ulit kami. Wala akong kinalaman dito. Gago ka! Ipinagkanulo mo ako! Boss Kiao, huwag kang maniwala sa kanyang kasinungalingan. Kahit 10 tapang pa ang ibigay mo sa akin, hindi ko kayang saktan ka. Tama ba? ano ito? Mga walang kwenta. Gamitin nyo ang lahat ng paraan. Siguraduhin nyong hindi sila makaalis sa Yunqui Town. Lalo na yang punyetang batang lalaking apelyidong Ye. Boss Kiao, ako! Nagkakamali ako. Hindi na ako. Uulit. Boss Kiao, pakiusap. Patawarin mo na ako. Patawarin ka o hindi? Depende yan sa kapatid ko. Ginoong Ye, nagkamali ako. Hindi na ako uulit. Patawarin mo ako ngayon. Ngayon mo lang nalaman? Bakit ngayon ka lang? Siya ang may kasalanan. Ang babaeng ito ang nambola sa akin. Kung hindi ko kayo gagambalain. Anong hinihintay mo? Mag-sorry ka agad sa akin. Aminin ang pagkakamali at humingi ng tawad. Sorry. Lakasan mo. Sorry. Patawarin mo na kami. Lakasan mo pa. Sorry. Patawarin mo na kami. Ginoong Ye, Kaibigan Ye, ano sa tingin mo ang dapat gawin sa kanila? Ayaw ko na silang makita. kung gayon, mula ngayon, aalis ako sa probinsya. Hindi na ako babalik. Pwede na ba yon? Umalis na kayo. Salamat, Ginoong Kiaosi. Salamat, Ginoong Ye. Ginoong Liu, anong nagmamadali ka? Ang ambush sa Lambak, wala akong kinalaman diyan. Bakit ka kinakabahan? Naalala mo pa ba ang pamilyang Bai sa probinsya? 3 taon na ang nakalipas. Oo, naalala ko. Ang pamilyang Bai na nawala ng isang gabi. Alam mo ba kung bakit sila nawala? Ginoong Kiaosi, kayo. Naiintindihan mo na ba? Naiintindihan? Naiintindihan. Narinig ko na ang pamilya ninyong Liu, ay magpapakasal sa pamilyang Su. Walang ganoon. Paano ako makikipag-agawan sa kapatid ninyo para sa babae? Oo nga pala. Ang karapatan sa pagmina ng Jade, Kusang loob naming pamilya Liu ang ibibigay iyon sa pamilyang Su. narinig nyo ba iyon, Ginoong Su? Narinig. Maraming salamat, Ginoong Kiaosi. Kung magpapasalamat ka, magpasalamat ka ng maayos sa aking matalik na kaibigan. Salamat, Ginoong Ye. Ginoong Kiaosi, pwede na ba akong umalis? Kung muling gagambalain mo si Miss Su sa hinaharap, mag-ingat ka. Naiintindihan mo? Oo, naiintindihan ko. Umalis ka na. Salamat, Ginoong Kiaosi. Salamat, Ginoong Ye. Ginoong Su, parang nararamdaman ko na minamaliit mo ang kaibigan kong ito. Hindi naman. Kaibigang Lin, sinabi mo sa akin noon, si Ginoong Ye ay isang alagad ng Immortal Sect, di ba? Noon, hindi ako sigurado. Pero ngayong araw, nang ipakita ni Ginoong Ye ang napakagaling niyang pamamaraan, siguradong sigurado na ako. Siya nga ay isang alagad ng Immortal Sect. Mabuti? Kung ganoon, ang isang alagad ng Immortal Sect, ano ang dapat nakatapat na asawa? Siyempre, dapat ay mula sa isang mayamang pamilya o kilalang angkan. Ang pamilya Su, kabilang ba? Ang pamilya Su ay isang mayamang pamilya lamang. Malayo ang agwat sa tunay na mayayamang pamilya o mga kilalang angkan. Ginoong Su, ngayon, nararamdaman mo pa rin bang hindi karapat-dapat ang kaibigan ko para sa pamilya ninyo? Ngayon, hindi mo pa rin ba naiisip na ang kapatid ko ay hindi karapat-dapat sa inyong pamilya, Su? Karapat-dapat. Hindi. Ang pamilya, Su namin ang hindi karapat-dapat kay Ginoong Ye. Ginoong Ye, kanina, ako ang nagkamali at naging padalos-dalos. Huwag ninyong isipin ng labis. Sa totoo lang, hindi nyo kailangang tawagin akong Ginoong Ye. Tawagin nyo na lang akong Xiao Ye, pagkat sa harap ninyo, ako ang nakababata. Ang pagpapaalala ng nakatatanda sa nakababata ay nararapat lang.
Mabuti, Xiaoye, nye. Na ikaw ay nagkagusto sa aming si Leling, iyon ay isang karangalan para sa buong aming pamilya. Su, Na makakasama ko si Leling ay sapat na para masiyahan ako. magkakapamilya na tayong lahat. Mabuti naman kung hindi ka nagalit sa akin, Tito. Tay, sa tulong ni Kuya Kiao sa pagkakataong ito, nakamit natin ang proyekto ng Jade, ang karapatan sa pagpapaunlad. Paano mo balak pasalamatan si Kuya Kiao? Ginoong Kiao, anumang kondisyon, magsabi lang kayo. Lahat ay papayagan ko. Gusto ko ng 20% ng karapatan sa pamumuhunan sa Jade. Walang problema. Bibigyan pa kita ng karagdagang 100 milyon bilang kompensasyon. Mabuti, ang aking 20% karapatan sa pamumuhunan, 10% ay ibibigay ko sa aking matalik na kaibigan. Sabihin mo sa akin ng totoo, hindi ba ako karapat-dapat para sa iyo? Ano ba ang sinasabi mo? Pantay-pantay tayo. Walang hindi karapat-dapat sa isa't isa. Kung gayon, ikaw ba ay kabilang sa immortal na sekta? Hindi ako, tao ng aling immortal na sekta. Ako ay, nag-practice lang ng kaunting kasanayan. Kaya akala ng lahat, ako ay tao ng aling sekta. Oo nga, ang proyekto ng pamumuhunan sa Jade, ang aking 10% bahagi, maaari bang ibenta? Dahil sa ngayon, ako ay, wala ring ganoong kalaking pera para mamuhunan. Pwede namang ibenta. Ngayon, maraming nag-aagawan. Marami ang gustong bumili. Maaari mo ring ibenta sa aking ama. Kung gayon, ang 10% bahaging ito, magkano kaya ang mabebenta nito? Madali lang itong mabebenta. 1 bilyon o higit pa. Ang mahal pala nito. Siyempre naman. Pero iminumungkahi ko sa'yo, huwag mo na lang ibenta. Dahil kapag natupad ang proyektong ito, ang halaga nito ay hindi lamang 10 bilyon. Maaaring umabot sa 100 bilyon. Ikaw ay talagang magaling sa pamumuhunan. Naniniwala ako na sa malapit na hinaharap, tiyak na magiging babaeng mayaman ka. Ayaw kong maging anumang babaeng mayaman. Una, gagawin kitang mayaman. Ingat. Sino iyan? Ingat! Sino ka? Huwag mong alalahanin kung sino ako. Narito ako ngayon para tapusin ka. Umilag ka muna. Ako ang bahala sa kanya. Hindi ko pinapansin kung sino ang nag-utos sa iyo. Payo ko, umalis ka na agad. Kung hindi, hindi kita pagbibigyan. Sino ka ba? Kahit na si Kiao Denke at ang mag-amang Lin, papatayin pa rin kita. Ang yabang mo naman, kung naghahanap ka ng kamatayan, bibigyan kita ngayon din. Isang hampas lang, pagsaka na. Kuya King Feng, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. King Feng. Talagang magaling ka pala. Sino ba talaga sila? Bakit nila tayo tina-target? Maaring galing sila sa 4 na dakilang pamilya o kaya naman ay mula sa iba pang mga sekta. Pero huwag kang mag-alala, kahit sino pa ang nag-utos sa kanila, poprotektahan ko ang iyong kaligtasan. Ikaw naman, mag-ingat ka rin. Ano man ang mangyari, huwag kang basta-basta magpapasikat. Huwag kang mag-alala. Mukhang may darating na malaking gulo.